At ayun, what's up mga par, sa inyo, no? At yun muli mga par, linggo na ngayon, no? Siserba natin is christening, no? Sa Caloocan tayo mga par, no? At yun, at ang oras natin ngayon mga par ay 5:52 mga par, no? Yun, no? Kina-charge ko yung ano ko eh relo ko mga par, kasi alis nga tayo, no? At yun, samahan nyo kami ulit mga par, no? Sa pupunta namin, no? At yun lang mga par, let's go yo. At magbibihis nga pala muna tayo mga par, at maliligo, mag-asikaso. At yun mga par, let's go yo. Surprise, mother. Ayun, so what's up mga par, at nakabihis na nga tayo, no? At naka-ready, no? Hinihintay na lang natin sila, no? At paalis na kami nung ano nga lang pala tayo, no? Mag-grab lang tayo, no? Susunduin tayo ng grab. At yun mga par, at ready na tayo. Naantay na lang natin yung mga kasama natin, no? At update nga lang kayo dito sa bahay namin, no? At ito yung ginawa namin kahapon, no? Ito, yun sa hagdanan namin. Yung katulad sa kwarto namin, no? Yung malambot, para yun na. Yan, no? Yung mga detalye pa, no? Yan, no? Kasi ito yung sa taas, no? Yan, no? At ayun lang mga par. At mamaya na lang ulit, no? Pag nandun na tayo, no? At paalis na tayo, no? Let's go, yo. Hey, what's up mga par? Nandito na ito namin. Nakapag kami. Bag mode tayo, yeah. Yan, no? At yun, kami lang yung sakay ng mga par. Ito yung outfit natin, no? Atin si Bishop. Mamaya na lang ulit daw mga par. Ano sa'yo, gabal light light. Dito, atong te, diyan mo lagay. Dito, mauga dyan, tanga dito tayo. Mauga dyan. At ito na kami, nasa loob, no? Solo flight kami, oh. Eh, walang sakay, no? Ito sila, oh. Ito nga kami, higa nga kami na ba? Hi guys. Let's go! Venue ng bibinyagan, no? Dito na kami sa Caloocan. At di namin alam kung saan yun. Sa taas daw to, 5th floor daw, no? Mamaya na lang yun. So what's up mga par? Mama! Dito kami. Ayan po, sa elevator. Ayan na pa, Bishop. At yun, dito na kami, no? Mamaya na lang mga par, no? At so what's up mga par, at dito na kami sa mismong event, no? Sa 5th floor tayo, no? Ayan. Ayun yung pagganapan dito, no? At nakabis na nga tayo ng Sultan. At mamaya na lang ulit na yun. Ni Astria ay magpasalamat tayo sa Diyos na hindi sila nasaktan sa isang aksidente kagabi. At ganun din sa kabila ng medyo malayo ang pinanggalingan natin. Sa lalawigan pa kami ng Cavite nang galing. At upang makadalo lang sa special occasion na ito, ang inyong lahat sa mga ninong at ninang
at sa batang bibinyagan. Number 1, bakit kailangang binyagan ang tao? Alam ba natin bakit tayo nagpapabinyag? Bakit tayo naghahanda? Bakit tayo gumagastos? Bakit tayo hahanap ng the best na venue para isagawa? Kung ayaw sa simbahan, uso na po ngayon sa labas ng simbahan, ginagawa po yan sa mga event na katulad nito, kung saan gusto, sa garden, tabi ng dagat, ginagawa na po ngayon yon. At totoo po na ang binyag talaga dapat gawin sa simbahan. Pero modern na po tayo ngayon kasi. Ako po, 2 years old pa lang, nasa pari na. Hindi po ako anak ng pari. Inaanak po ako ng pari. Kaya nung lumaki po ako, nasanay ako grade 2, tinuruan ako magsakristan at nakikita ko po yung mga binibinyagan sa simbahan. Pero ngayon po ay nabago na ang takbo ng panahon, marami na pong pagbabago at marami ng improvement. High-tech na po tayo. Kaya sa katulad dito ay ako yung nagpapasalamat. First choice ako ni Austrian na magbinyag talaga sa kanya. Ito po si Paring Ronald at saka si Maring Lynn. Sila po parang mga maliliit pa kami. Si Paring June. Ay kami po yung mga magkakaibigan na talaga. Maliliit pa yung mga bata. Ngayon, hanggang sa dumating yung panahon na meron po mga okasyon na katulad nito at ako po yung naging alagad ng Panginoon. Ako rin po yung nai-invite nila sa Tondo kapag Fiesta ng Santo Niño, nagpaparada kami, nagkakarakol, nagmimisa. Natatandaan ko pa si Mayor Lim na lagi kasama natin. Mga minamahal kong kapatid, ibabalik ko ang tanong. Doon po kasi sa Tondo, nagbibinyag kami ron, 100. 150, sponsor yan nila Maring Lim, Paring Ronald at saka ni Mayor Lim. Tanong, bakit kinakailangang binyagan ang tao? Tandaan po natin mga mahal kong kapatid. Sa maikling pagkakataon, hihimayin ko. Pero bago po matapos tayo dito sa venue ng 2 o'clock, tapos naman na po yung homily ko. Huwag kayong mag-alala. Bakit kinakailangang binyagan ng tao? Number 1, dahil ang tao sa pamamagitan po ng ating unang mga ninuno, sina Adan at Eva, sila po ay binasbasan ng Panginoon. Ang Diyos Ama ang unang nagbasbas sa tao. Ikinasal si Adan at Eva sa Harden ng Eden. At pinagbilinan sila na magpasunuran at humayo kayo at magpakarami. Ngayon, pinagbawalan po sila na kumain ng bunga ng isang puno na ipinagbabawal. Lahat ng klase ng puno, prutas, pwede lang pakialman, mga isda, hayop, mga iba-ibang ibon at iba't ibang klase ng mga hayop sa parang, yung po'y nilikha ng Diyos para kina Adan at Eva at sa mga magiging anak nila. Isa lang po yung pakiusap, huwag kakainin o hahawakan man ang bunga ng puno sa gitna ng halamanan. Dahil kapag ginawa nila yon, mamamatay sila. Dahil po, idinisign ng Diyos si Adan at Eva na walang kamatayan. Kung ipinanganak tayo hanggang ngayon ni Adan at Eva at hindi sila nagkasala, totoo po, wala tayong kamatayan. Immortal tayong mabubuhay. Pero dahil sa inggit ni Satanas, pumasok po si Satanas sa buhay ni Adan at Eva na siyang nagtukso, gumawa ng paraan, hindi siya pumayag na magtagumpay ang Diyos sa plano sa tao. Kaya, nalaman na lang ni Eva isang araw na siya'y pumipitas ng bunga ng puno. Teka lang, bakit si Eva ang tinukso ni Satanas, hindi si Adan? Ay si Adan ang binigyan ng mandato at kautusan na huwag susuway sa utos ng Diyos. Ang dahilan po doon ay ang babae, mga babae po madaling matukso. Mahina ang kontrol nila sa sarili. Ang mga lalaki, siyempre papalagyan. Pero ang mga babae po ay kapag binola, tuloy-tuloy na nakumbinsi po ay bibigay at makukuha yung matamis na uho. Kaya sa mga kadalagahan, paalala ko yan. Kahit gwapo ang lalaki, binobola kayo. Pag kayo'y hibang na sa kagwapuhan niya, dahil nakita niyong 6 ang abs, kahit anong sabihin ng lalaki, naniniwala na kayo, kahit nagsisinungaling. Pag sinabi ng lalaki, alam mo, ang ganda-ganda mo, ay talaga. Alam mo ba yung mga bituin sa langit? Kukunin ko at ilalagay ko sa iyong ulo. O, alam niyang nagsisinungaling yun.
pero naniniwala. Yung buwan gagawin kong suklay sa ulo mo. Hanggang malaman na lang niya na napasunod na. Kaya madali pong mabola ang babae. Si Adan po ang hindi tinukso dahil matigas si Adan. Pero si Eva po, napahiluhod siya, nakapitas siya ng bunga ng puno, nakakain siya, at nang matikman niyang masarap, hinanap niya si Adan at binigyan din. Nung una pumalag si Adan, sabi niya, bakit huwag mo pakialaman niya mamamatay tayo? Pag kinain natin. Sabi naman ni Eva, kanina pa ako makain, pangalawa na ito, hindi ako namatay. Kaya nakumbinsi niya si Adan kumain. Ni Adan at Eva may taglay ng kasalanang original sin or kasalanang mana. Kaya kahit maliit na sanggol pa lang nakasisilang na talaga namang walang kasalanan, ay meron pong taglay na original sin at kasalanang mana. At kapag ganon, hindi po pagpapalain o hindi makakarating sa inihanda ng Diyos kung hindi mawawala at mabubura yung kasalanang minana sa ating unang mga magulang. Kaya ito si Astria po, tingnan nyo ang bata, napakaganda, napaka-cute. Sino maniniwala na may kasalanan ang bata? Wala pa talaga siyang nagagawang kasalanan. Anghel pa ang tawag natin dyan. Pero yung kasalanang mana, taglay niya. Dapat mawala sa kanya yon. Mawawala lamang po yun sa pamamagitan ng banal na sakramento ng binyag. Yung iba, nung hindi pa alam yung buhos tubig, nilalagyan ng mapula dito sa noo. Sabi ko, ano yan? Para saan yung mapula na yan? Sabi niya, Father, para hindi po mabuyag, para hindi po mademonyo. Sabi ko, gano'n? Bakit, Father? Ano po sa observation niyo yung mapula dito sa noo? Sabi ko, parang malalaman siguro kung bola-bola o asado. Kasi, anong koneksyon nun doon? Mga mahal kong kapatid. Kailangan na magpabuhos tubig na lang muna. Alam pa, paano po ba ang buhos tubig? Lahat ng binyagan na tao pwede pong magbuhos tubig. Tatawag lang kayo ng dalawang witness, isang lalaki at isang babae, bilang ninong at ninang. At pagkatapos, kukuha ng tubig na inumin. Huwag naman yung malamig, yung inumin lang na tubig. Pagkatapos, hahawak sila sa baby at sasabihin, ikaw, Astria, binibinyagang kita. Sa ngalan ng Ama, isang buhos. Ng Anak, isang buhos. At ng Espiritu Santo, isang buhos. Tapos na po. Buhos tubig po yun. Pero yung Holy Spirit, yung Son of God at saka yung Father God ay nabanggit sa pagpamamagitan ng buhos tubig. Hindi na po siya mapapahamak. Hindi siya mabubuyag. Hindi siya mauusog. Hindi siya anumang kinakatakutan natin sapagkat may patnubay na siya ng Espiritu Santo. Ninang, hawak na po tayo. Astria, Patricia, Labea, di maunahan, Camarles. Ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan na nabigay. Yan po ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Mga ninong at ninang, gusto kong marinig po yung boses ninyo sa pagdarasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami. Happy birthday. Okay. Tuloy na po natin ang misa. Matapos na po tayo. Kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. So ito mga par, nakalimutan ko na mag-video, no? At ito yung kinain namin pala mga par. Kabisi kasi tayo maigi par mga par, no? Kasi kaso, patay lang. Jelly shot. Sa akin yan. Yun, so what's up mga par, at nandito kami sa may fifth floor, no? At sa terrace kami, no? At tapos na ating misa ang binyag. At nakain na lang sila, no? At ewan ko na, may event pang gagawin doon sa loob, no? Ayan, sa loob. At yun lang mga par, yun sila, ang video. Okay. Ano, silip kayo, diba na nag-vlog? Sugar tayo ka. Diba? Yun lang mga par, mamaya na lang ulit, no? At ang angas ng ano natin dito, no? Look. Ang angas na ano natin dito, view, mga par. Kitang-kita ang Manila. Mga para, may ano dito, bayaw. Sa sa ground floor. Ayun. Poging-pogi ni Kuya. Hey. Dito para kita. Mga paro. Ano lang siya, naka-ganyan lang mga paro. Ganyan na siya. Ayun o. Wala na, di na tuloy nakabutin yung kamot. Nakakatina yung ulo niya mga paro. Visit na siya sa atin, no? You. Number 2. Yeah, mga par. Number 7 na ko. What's up mga par? Para picture nga. Yun. Picture ka na. Yup, tama par, yup. Nahilaw ko. Nahihila siya, oh. Yup, angas natin yup. Yes. Yup. Uy, umista. So what's up mga par, at nandito kami sa Tondo, no? Dito na kami ginabi, no? Yup. At ang oras natin ngayon ay 6:52, no? At kanina pa kami dito, no? Mga hapon, mga par. At yun lang, pauwi na din kami mga par. Yan, no? Kami. Nandito kami sa, ano? Tondo Zone 2. Ay, Zone 11, no? Mga par. At yun lang mga par, mamaya na lang ulit, no? Outro na tayo. Yun lang, yup. At yun, so what's up mga par, at nakauwi na nga kami, no? At nandito na nga ako sa bahay, no? At
ayun lang mga par, lilinahin ko nga pala kanina no, na hindi pala kami nag-grab kanina no, yung pagpunta namin doon yung van no? Hindi pala grab yun no? Best friend pala yun ni Bishop no, kumbaga kaibigan niya yung bata pa sila no, kaya pupunta daw din yun doon sa may mismong event. Ngayon nakisabay na lang kami no? Ngayon yung grab pala is itong pauwi na namin, ito yung sinakyan namin yung sa Tondo no, doon kami nagpa-grab no. At ayun lang mga par, at like, comment, share, and subscribe. At yun lang lagi mga par, sana na-info, napsaya, nalibot, nag-aala ko kayong lahat mga par. At laging good vibes lang no. Yun lang mga par, at maraming salamat nga pala sa mga bot hanggang dito sa dulo no. Tunay kayo mga supporters no mga par. Yun lang, maraming salamat. Peace out and brrrr.